mama ko! Nakita mo mismo ginawa niya! Pagbabayaran mo ngayon ang mga kasalanan mo. Bibigyan na namin ng ustisya ang lahat ng taong pinatay mo! Isinusumpa ko. Dandanak ang dugo sa bayang ito! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng mga listener ng Kwentong Takip Sining. Ako po si Lorraine, 45 years old, isang housewife, at nakatira sa Manila. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kababata ng aking Lolo Nestor. Nangyari po ito noong 1940s sa panahong sakop pa ng mga Hapon ang ating bansa. Dalaga pa ako nung ikinwento ito sa akin ni Lolo, pero hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito. Remarkable sa akin ang kwentong ito dahil kahit papaano'y nakaka-relate po ako sa pinagdaanan ng kababata niyang si Magdalena. Magandang araw sa aming dear listeners dito sa Kwentong Takip Sining. Ako po si Anne Shua, na muli na namang maghahatid ng isang kwentong magpapatindig sa inyong balahibo. Ang kwento natin ngayon ay kakaiba sa mga kwentong inyong napakinggan na. Kung familiar kayo sa mga comfort women noong panahon ng Hapon, tiyak na magugustuhan niyo po ito. Bukod sa nakakatakot, patutunayan din ng kwentong ito kung gaano kalaking impact ang naiiwan sa isang taong pinahirapan at inabuso. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Ang taong nawala sa sarili dahil sa trauma o ang mga taong naging dahilan ng trauma na ito? Hindi ko na patatagalin pa. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng babaeng nagngangalang Magdalena. Noon ko pa sinasabi sa'yo, maganda ang buhok mo. Malusog, kaya hinayaan kong humaba ito hanggang bewang. Palagi kang magsusuklay at hayaan mo lang itong nakalugay. Itong nagustuhan nila sa'yo. Dapat ay palagi kang maganda sa mata ng mga Hapon, maliwanag? Mama, natatakot po ako. Ayoko pong sumama sa kanila. Ay, hindi ba't napag-usapan na natin ito? Kailangan mo magsakripisyo upang masigurong kaligtasan ng ating pamilya. Malaki ang utang na loob natin kay Shinichi. Dahil sa kanya, hindi tayo ginagalaw ng mga kasamahan niyang Hapon. At kapag hindi natin siya pinagbigyan sa kanyang gusto, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero hindi ko po kayang maging isang comfort woman. Alam niyo naman pong pinangangalagaan ko ang aking pagkababae dahil gusto kong maging isang madre. Walang magagawa ang pagmamadre mo para labanan ang mga Hapon. Sakop nila ang bansa natin. At alam mo naman kung gaano sila kalakas at kalupit. Nasaksihan mo na ang mga bagay na kaya nilang gawin. Sa tingin mo, kaya tayong proteksyonan ng Diyos laban sa kanila? Hindi ko po talaga kaya. Hindi maaatim ng pagkatao ko ang maging isang comfort woman. Marumi man ang tingin mo sa kanila, pero hindi mo alam na malaki rin ang kontribusyon nila sa ating bansa. Kaya may mga comfort woman ay upang matugunan ang sexual na pangangailangan ng mga Hapon. Nang sa gayoy, hindi na nila kailangang manggahasa ng kung sino-sino. Ngunit kung makikipagtalik ako sa kanila ng labag sa aking kalooban,
Hindi po ba't panggagahasa pa rin yun? Sa unang pagkakataon, may magagawa ka ng tama para sa pamilyang ito. Ito lang ang nag-iisang bagay na hinihingi namin sa'yo. Bibiguin mo ba kami? Hindi ko po gustong salungatin kayo, Mama. Pero, pagkatao ko na po ang hinihingi nyo. Hindi lang ang pagkababae ko, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Baka nakakalimutan mo. Tinanggap kita ng buong buo kahit na anak ka sa labas ng iyong papa. Nung namatay ang malandi mong ina, tinanggap kita sa pamamahay na ito, pinakain, binihisan at inaruga. Pagkatapos ay ito ang igaganti mo sa akin, susuwayin mo lang ako? Tinanggap nyo nga ba ako? Kahit kailan hindi ko naramdaman na itinuring nyo akong pamilya. Mas mukha pa nga akong katulong dito sa mansyon. Nanunumbat ka ba, Magdalena? Ano bang inaasahan mo? Namamahalin kita gaya ng pagmamahal ko sa aking anak na si Linda? Nahihibang ka na siguro. Isa kang produkto ng kataksilan. Sinilang ka dahil sa isang malaking kasalanan. Paano kung mamahalin ng isang katulad mo? Magpasalamat ka na lang at pinalaki pa rin kita. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Hindi ko naman po kasalanan na isinilang ako. Kaya nagmamakaawa ho ako sa inyo. Huwag niyong gawin sa akin ito. Buo na ang desisyon ko. Bukas na bukas, sasama ka kay Shinichi sa Maynila. Magandang araw, Miss Anne, at sa lahat ng listeners ng Kwentong Takipsin. Ako po si Lorraine, 45 years old. Isang housewife at nakatira sa Manila. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa kababata ng aking si Lolo Nestor. Nangyari po ito noong 1940s, sa panahong sakupan ng mga Hapon ang ating bansa. Dalaga pa ako noong ikinuwento ito ni Lolo sa akin, pero hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako tuwing naaalala ko ito. Remarkable sa akin ang kwentong ito dahil kahit papaano'y nakaka-relate po ako sa pinagdaanan ng kababata niyang si Magdalena. Noong 23 years old po kasi ako, ay nagdesisyon ako magtrabaho sa Japan bilang isang Japayuki. Dito ko po nakilala ang aking asawa at tumagal ang marriage namin ng 5 taon. Pero nalulung po siya sa sugal, alak at ng babae rin. Umabot sa point na sinasaktan niya na ako at ginagahasa. Kaya naman po, nilakasan ko ang loob kong makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko na lang po isi-share ang bawat detalye dahil labas po ito sa kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Pero ipinadala ko po ito ngayon upang malaman ng mas maraming tao kung gaano kalaking damage ang naiiwan dahil sa pang-aabuso. Ito po ay kwento ni Magdalena. Hindi niya tunay na pangalan. Isang babaeng sapilitang ipinamigay sa mga Hapon bilang isang comfort woman. Ilalahad ko sa inyo ang kwentong aking nalalaman. Kung paano siya nagdusa at kung paano nabalot ng takot ang isang maliit na bayan dahil sa kanya. Magda, buti na lang at nakalabas ka. Oo, pero hindi ako pwedeng magtagal. Tumakas lang ako sa mansyon. Totoo bang sasama ka kay Shinichi sa Maynila? Gagawin nila akong comfort woman. Pero hindi ko maintindihan kung bakit pumayag ang papa mo dito. Alam mo naman na wala siyang magagawa pag si Mama na ang nagdesisyon. Seryoso ba sila? Ni hindi man lang ba nila naisip ang kapakanan mo? Handa talaga silang ibigay ka sa mga Hapon para sa pansariling interes? Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko. Ayoko. Natatakot ako. Hindi ko kayang sikmurahin ang lahat ng ito. Ngunit, wala akong magagawa. Gusto raw i-suggest ni Lolo Nestor kay Magdalena na tumakas na lang at magpakalayo-layo. Pero kilala niya si Magda.
Hindi nito magagawa ang bagay na yun. Malambot ang puso nito at matatakutin. Tsaka, malalagay lang din sa peligro ang buhay nito kung tatakas ito. Tsaka kasing hahanapin ito ng mga Hapon. Gusto mo bang kausapin ko sila? Baka may magawa ako para kumbinsihin sila. Huwag na. Hindi mo na mababago ang isip nila. Ipagdasal mo ang kaligtasan ko, Nestor. Hindi ko alam kung anong klaseng impyerno ang pupuntahan ko. Pero naway, gabayan ako ng poong may kapal. Let's go, Magda. No! No, please, no! Mama! Papa! Maawa po kayo sa akin! I understand, but we have to go now. Please, I'm begging you. I cannot come with you. Please, no! Papa! Papa, tulungan niyo ako! Patawad, anak. Pero kailangan mo itong gawin. Magda! Huwag ka sumama sa kanila! Hoy, ano ka ba? Tumigil ka nga. Hindi ka ba nag-iisip? Kailangan ko siyang tulungan, Celso. Sige, gawin mo yan para isipin ng mga Hapon na kinakalaban mo sila. Sa tingin mo, ano kayang gagawin nila sa'yo at sa pamilya mo? Pero... Alam ko mahirap to para sa'yo. Pero manahimik ka na lang. Isipin mo yung kaligtasan nyo ng pamilya mo. Tulong! Tulungan niyo ako! It's okay, Magda. Don't be afraid. We will take care of you. Let's go. Oh, wala ka na naman sa sarili mo. Iniisip mo na naman ba si Magda? Isang buwan na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang kalagayan niya. Naiintindihan naman kita. Kababata natin yun eh. Sobrang malapit kayo sa isa't isa. Hirap na hirap siguro siya ngayon sa pang-aabuso ng mga Hapon. Parang nadudurog ang puso ko sa tuwing naiisip ko siya. Alam ko mahal mo siya at hindi mo lang sinasabi sa kanya dahil ayaw mo masira yung pagkakaibigan nyo. At alam mo rin gusto niya maging madre, di ba? Kaya sigurado akong napakahirap ng lahat ng to para sa'yo. Kaya lang, wala tayong ibang magagawa kundi yung pagdasal siya. Napakalapit ng mundong to. Kailan ba kasi tayo makakalaya mula sa mga Hapon na yan? Lumipas ang mga buwan at hindi talaga nawala sa isip ni Lolo Nestor si Magdalena. Araw-araw niyang pinagdarasal ang kalagayan nito. Umaasa siya na magkakaroon ng milagro at makakabalik na ito sa kanila. Lalo lang siyang nag-alala nung umuwi sa kanilang bayan si Josefina. Kapitbahay nila ito na ginawa ring comfort woman. Nagawa nitong makatakas mula sa brothel na tinitirhan. Pero nagmamadali naman itong itakas ang pamilya. Nestor, pasensya na. Wala akong panahon makipag-usap. Kailangan namin magmadali ng aking pamilya. Tatakas na kami bago pa man ako matunto ng mga Hapon. Ayoko nang bumalik sa impyernong pinanggalingan ko. Hindi mo ba nakita si Magda doon? Kamusta na kaya siya? Hindi ko siya nakita. Malaki ang lugar na yon. Pero, tatapatin na kita. Sigurado akong hindi maayos ang kalagayan niya doon. Walang kahit na sinong comfort woman ang nasa maayos na kalagayan. Tinatrato nila kaming parang baboy. Ginagawang parausan. Ang tingin lang nila sa amin, mga laruan na pwede nilang pagsawaan. Diyos ko. Walang Diyos. Maniwala ka, walang Diyos. Kung ikaw ang nasa posisyon namin, mawawalan ka ng tiwala sa Panginoon.
Sige na, kailangan na namin kumilos. Nay, tay, tara na ho. Bilisan na natin. Dahil sa mga sinabi ni Josefina, ay lalo lang hindi napakali si Lolo Nestor. Kaya naman, kinagabihan, ay pumunta raw siya sa mansyon upang kausapin ang papa ni Magdalena. Naisip niya na baka kahit papano raw, ay may natitira pa itong awa para sa anak. Handa raw siyang magmakaawa nun kay Don Pepe para lang may gawin ito upang tulungan si Magdalena. Pero si Linda, ang kanyang naabutan sa bungad ng mansyon. Ito ang nag-iisang anak ni Don Pepe at Doña Trining. Kilala ito bilang maarte at matapobre. Parang katulong nga raw nito kung itrato si Magdalena. Ako bang sadya mo rito, Nestor? Sabi ko na nga ba't napupusuan mo rin ako eh. Hindi. Gusto ko sanang makausap si Don Pepe. Tungkol saan? Hihingin mo na ba ang kamay ko sa kanya? Pwedeng pwede. Isang matamis na oo ang sagot ko. Hindi. 2 taon na rin naman akong biyuda at wala rin akong anak. Para lang din akong dalaga. Kaya oo, pumapayag akong magpakasal sa'yo. Gusto ko siyang kausapin tungkol kay Magdalena. At bakit naman nasali sa usapan ng sampid na yon, Aber? Wala na nga siya rito. Pero bakit ramdam na ramdam ko pa rin ang presensya niya? Ginayuma ka ba ng hampas lupang yun? Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo kung gaano kalaking sakripisyo ang ginawa niya para sa pamilya niyo. Bakit ka na pa rito, Nestor? Gabi na. Gusto ko raw niyang kausapin tungkol kay Magdalena. Ano bang napaka-special sa babaeng yun at hindi siya mawala-wala sa buhay ko? Don Pepe, nakausap ko po kanina si Josefina at nalaman ko mula sa kanya ang hirap na pinagdadaanan ng mga comfort woman. Naisip ko po si Magdalena. Hindi po ba kayo nag-aalala para sa kanya? Siyempre nag-aalala ako. Anak ko siya pero Tulungan niyo po siya, Don Pepe. Kahit papaano may connection kayo sa mga Hapon. Baka maaari niyo silang pakiusapan. Iligtas niyo po ang anak niyo mula sa kalupitan nila. patawarin mo ko, Nestor. Maniwala ka. Gustong gusto ko siyang tulungan. Pero wala akong magagawa. Kilala mo ang mga Hapon. Hindi natin sila pwedeng kalabanin. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng pamilya namin. Pero parte din po siya ng pamilya niyo. Anak niyo po si Magda. Maawa naman kayo sa kanya. Huwag kang makialam sa buhay ng pamilya namin. Kinailangang magsakripisyo ni Magda para sa kapakanan namin. At para naman magkaroon na siya ng silbi. Paumanhin, Nestor. Pero wala akong magagawa upang tulungan si Magda. Anong klase kang ama? Miss Anne, hindi raw po inasahan ni Lolo Nestor na mangyayari ang milagro na kanyang hinihiling. Yun nga lang, hindi siya sigurado kung magandang milagro nga ba ang nangyari. Makalipas kasi ang 6 na buwan, kumalat ang balita na nagbalik na raw si Magdalena. Nakita raw nila itong pumasok sa mansyon isang gabi. Tuwang-tuwa raw si Lolo Nestor noong narinig niya ang balitang yun. Kaya naman kinaumagahan ay pumunta agad siya sa mansyon upang makita ang kababata. Hindi mo pa nga siya pwede kausapin, nagpapahinga pa. Sige na, Linda. Nakikiusap ako. Bakit pa tuwang-tuwa ka na bumalik siya? Kung alam mo lang kung gaano kalaking problemang hinaharap ng pamilya namin dahil sa kanya. Ha? Bakit? I'm very sorry, Shinichi. I did not expect this to happen. No, don't say sorry. You give me another beautiful woman in exchange for Magdalena. Yes, I will do my best, I promise. Do that. I will come back after 1 month. If no combo woman, then I will forget about your family. No more protection. Halika dito, magtago tayo.
baka ako pang makita ni Shinichi. Ano bang nangyari? Ewan ko. Kasiraan yata ng bait ang magaling kong kapatid. Nananakit daw ng mga sundalong Hapon. May isa pang araw na muntik niyang mapatay. Napaka-violente raw ni Magda at natatakot na ang mga sundalo sa kanya. Yung iba naman, gusto na siyang bitayin. Buti na lang at naprotektahan siya ni Shinichi at nagawang ibalik dito. Kung hindi, patay na sana ang babaeng yun. Ano? Imposible. Hindi magagawa yun ni Magda. Kilala ko siya. Anong malay mo? Hindi natin siya lubos na kilala. Baka tama nga ang sinabi ni Shinichi. Halimaw si Magda. Hindi natin kilala ang tunay niyang ina. Baka may lahi silang aswang. Hindi totoo yan. Normal na tao lang si Magda. At may takot siya sa Diyos. Kaya hindi niya magagawa ang mga sinasabi mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta't nagsasabi ako ng totoo. Hindi raw nakausap ni Lolo Nestor si Magdalena nung araw na yun. Umuwi siyang bigo. Lalo pat nakita siya ng matapobreng si Doña Trining at itinaboy na parang isang busabos. Pero pinangako raw ni Lolo Nestor sa sarili na makakausap niya si Magdalena. Mapapatunayan niyang puro kasinungalingan ang mga sinabi ni Linda. Ang hindi niya inaasahan, makikita niya pala ito sa gabi ding yun. Hindi raw makatulog si Lolo Nestor noon kung kaya't naglakad-lakad siya. Hanggang sa nakarating raw siya sa may batis at natigilan siya sa kanyang nadatnan. Si Magda ba yung hubad-hubad na naliligo sa batis? Umiiyak ba siya? Ano kayong sinasabi niya? Magda! Nagbabayad kayong lahat. Pagsisisihan niyo ang pagtapon niya sa akin sa impyerno. Mga demonyo kayo! Binaboy niyo ang pagkababae ko. Sinira niyo ang pagkatao ko. Magda. Patawad. Wala akong nagawa. Hindi niyo na ako masasaktan. Dahil sa pagkakataong ito, ako naman. Hindi dapat nangyari sa ito. Isinusumpa ko. Dandanak ang dugo sa bayang ito. Magda! Nagtaka raw po si Lolo Nestor kung bakit ito natakot sa kanya. Imbis na matuwa na nagkita silang muli. Mabilis raw na umahon si Magdalena. Kaagad nitong dinampot ang puting bestida na nakalagay sa malaking bato. Ni hindi nga raw ito nag-abalang magbihis at hubot-hubad na tumakbo papalayo. Magda! Sandali! Huwag kang tumakbo! Ako to! Si Nestor! Anong nangyari sa kanya? Parang takot na takot siya sa akin. Tsaka, tama ba yung nakita ko? May dugo sa kanyang bestida. Pero, bakit? Kinaumagahan, nagising raw po ang bayan nila sa isang malagim na balita. Natagpo ang patay sa loob ng kakahuyan ang kapitbahay nilang si Mang Tonyo. May malaking sugat daw ito sa lieg. Dilat ang mga mata, bukas ang tiyan, at nagsilabasan ang mga lamang loob. Napakabrutal ng pagkakapatay dito. At maging ang mga Hapon ay walang alam tungkol sa nangyari.
Sinasabi ko sa'yo, walang normal na tao makakagawa ng ganitong bagay. Paniguradong aswang may gawa nito. Tumigil ka nga, Celso. Baka may makarinig sa'yo at maniwala agad. Bakit? Hindi naman imposible yung sinasabi ko, di ba? Maski na, wala tayong pruweba. Kaya huwag tayong magdulot ng takot sa mga tao dito. Habang tinitingnan daw ang bangkay ni Mang Tonyo, biglang pumasok sa isip ni Lolo Nestor ang nakita niyang dugo ang bestida ni Magdalena. Pero kaagad daw niyang pinigilan ang kanyang utak na mag-isip ng kung ano-ano. Imposible raw kasi na may kinalaman ang kanyang kababata sa nangyari. Kilala niya ito at hindi nito makakayang pumatay o manakit ng tao. Kinabukasan, araw ng linggo, naabutan niya raw si Magda sa simbahan kasama ang pamilya nito. Magda, Nestor! nakita kita sa batis kagabi. Pero bigla ka na lang tumakbo. Paano nangyari yon? Hindi naman ako lumabas kagabi. Ano? Sino yung nakita ko? Pero, di bali na. Ang importante ay nagkausap tayo. Kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Paano ka nakauwi? Nestor, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. May kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Magdalena, anong ginagawa mo dyan? Mama, nag-uusap lang po kami ni Nestor. Tama na yan. Pumasok ka na sa simbahan at magsisimula ng misa. Sandali lang po. Susunod din po ako mamaya. Hindi, halika na. Ikaw, Nestor, layuan mo si Magdalena. Maliwanag? Pero Mama, Narito tayo sa simbahan para makahingi ka ng tawad sa pagiging makasalanan. Hindi man ako naniniwalang kaya tayong tulungan ng Diyos. Kailangan pa rin malinis ang kaluluwa mo. Kaya halika na rito. Miss Anne, wala raw pong nagawa si Lolo Nestor nung paglayuin sila ni Magdalena. Ilang beses niyang sinubukang makausap ito, pero lagi siyang nabibigo. Samantala, sa mga sumunod na 2 linggo, sunod-sunod ang balita ng pagkamatay ng mga tao sa kanilang bayan. Lahat sila ay brutal ang naging kamatayan. Parehong puno ng malalaking sugat, duguan, at labas ang mga lamang loob. Dahil dito, mas umugong pa raw ang balita na may pagala-galang aswang sa bayan nila. Nabalot ng takot ang lahat. Maaga pa lang, sarado na ang mga kabahayan. Wala na halos lumalabas dahil sa takot. Samantala, may mga kalalakihan naman na rumoronda sa paligid at sinusubukang hanapin ang aswang para mapatay na ito. Ang kaibigan pa raw ni Lolo na si Celso ang nangunguna doon. Gaano tayo kasigurado na aswang nga ang gumagala sa bayan natin? Baka nagsasayang lang tayo ng oras sa pagroronda gabi-gabi. Wala namang ibang may kakayang gumawa ng ganong klaseng brutal na pagpatay kundi isang aswang. Sinabi na mismo ng mga sundalo nga po na wala silang alam sa nangyayari. Sila pa nga mismo yung nagbigay ng paintulot sa atin na magronda, hindi ba? Ang hirap lang kasi paniwalaan na may aswang sa atin. Maniwala ka. Kahit ako hindi rin ako makapaniwala. Pero kailangan nating umaksyon bago pa tayo sunod ang aswang na yun. Pati yung mga mahal natin sa buhay. Kaya mga kasama, walang susuko, walang titigil hanggat hindi natin nahahanap ang gumagalang aswang. At pag nahanap natin to, ipapako natin sa krus at susunugin. Dahil daw sa ginawa niya na Celso, ay wala ng mga namatay sa kanilang bayan sa mga sumunod na araw. Naging maingat na kasi ang lahat sa kanila. Ang akala nila'y
doon na magtatapos ang lahat. Pero laking gulat nila nang malamang patay na raw si Doña Trining. Natagpuan daw ng isang katulong sa mansyon ang bangkay nito sa bodega. Nangangalingasaw at nilalangaw. Kagaya ng ibang mga namatay sa kanilang bayan, may malaking sugat sa leeg ang Donya. Bukas ang tiyan at nagsilabasan ang mga lamang loob. Muli ay nabalot na naman ng takot ang lahat. Pero dahil kilala ang kanilang pamilya, lahat ng mga tao sa kanilang bayan ay nagpunta sa kanyang burol. Ibinurol daw po si Doña Trining na nakasara ang ataol. Ito ay dahil sa karumal-dumal na pagkakapatay dito. Grabe yung nangyari kay Doña Trining, no? Sa mismong mansyon siya pinatay. Ibig sabihin, talagang pumasok ang aswang sa bahay nila. Eh, aswang nga ba talagang pumatay sa kanya? Paano kung isa sa mga tauhan nila? Alam mo naman na maraming galit sa kanya dahil sa pag-uugali niya. Shh! Yan mga boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Tsaka, hindi maganda na magsalita ng masama sa isang patay. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya kay Magda. Sa bagay. Pero, bakit kaya wala dito sa langay sa Magda? Pagkasabi raw ni Celso noon, biglang nagkagulo ang paligid nang bumaba si Magdalena. Mabilis daw na tumayo si Linda at sinugod ito ng sampal. Ang kapal ng mukha mo magpakita rito. Pinatay mo ang mama ko. Linda, tama na yan. Totoo ang sinasabi ko, Papa. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Nakita kong pinatay niya si Mama. Nahuli lang ako dahil nung dumating ako, naghihingalo na siya. Hindi totoo yan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Mama. Huwag mo siyang tatawaging Mama. Hindi ka niya anak at hindi rin kita kapatid. Wala akong kadugo na isang halimaw. Hindi ako halimaw. Hindi ako... Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito ang pumatay sa mama ko. Nakita ko mismo ang ginawa niya. At malay natin, baka siya rin ang halimaw na nasa likod ng pagkamatay ng mga tao dito sa ating bayan. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Hindi ako halimaw! Ang dapat sa isang halimaw na katulad niya ay patayin. Kailangang magbayad siya sa kanyang mga kasalanan. Iyak daw po ng iyak si Magda at parang nawala sa sarili. Bigla na lang daw po itong tumakbo ng sobrang bilis. Kaagad naman daw po itong hinabol ni Lolo Nestor. Hinihingal na raw siya sa pagtakbo. Pero hindi siya tumigil hanggat hindi niya nahahabol si Magdalena. Hanggang sa bigla na lang daw po itong huminto sa may batis at sumigaw ng sobrang lakas. Ayoko na! Tama na! Magda! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ako halimaw. Ayokong maging halimaw. Hindi ka halimaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Linda. Kilala kita. Hindi mo magagawa ang mga binibintang niya. Nestor, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung ano bang nangyayari sa akin. Anong ibig mo sabihin? Parang may nag-iba sa akin. May isang hindi ko maipaliwanag na bagay ang nag-uudyok sa akin upang maging bayolente. Minsan, parang pakiramdam ko, lahat ng tao sa paligid ko ay kagaya ng mga Hapon na gusto akong saktan at gamitin. Kaya pinoprotektahan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng dahas. Nagiging agresibo ako. Hindi ko rin maipaliwanag kung ano nga ba ito. Sinasabi mo bang totoo ang mga paratang sa'yo?
Magda, sagutin mo ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Oo, Nestor. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako halimaw. Hindi ko lang talaga maipaliwanag kung anong nangyari sa akin. Pero Nestor, hindi ako isang aswang o halimaw. At hindi ko rin gusto ang mga ginawa ko. Paano? Hindi. Imposible. Nagsimula ang lahat ng ito nung naging isa akong comfort woman. Pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko. Nasa loob lang ako ng isang silid. At pumapasok lang doon ang mga hapon pag gusto nila akong gamitin. Sa bawat araw, hindi lang isa o dalawang sundalo ang gumagamit sa akin. Marami sila. Napakarami. At hindi lang nila ako basta ginagamit. Sinasaktan rin nila ako. Para bang natutuwa sila tuwing nakikita nila akong nahihirapan. Napakahait ng mga hapon na yun. Hanggang isang araw, napagod na rin siguro ako. Gusto ko nang lumaban. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas na labanan sila. Basta tuwing nagagalit ako, nagiging bayolente ako at nawawala sa sarili. Kapag kalmado na ako, halos hindi ko na maalala ang mga ginawa ko. Kagaya ng kung paano mo pinatay si Mang Tonyo? Hindi ko sinasadya yun. Ayon po kay Magdalena, isang gabi raw ay bigla na lang daw niyang narinig ang boses at halakhak ng mga hapon sa paligid. Hindi siya makatulog at para siyang mabibingi sa boses ng mga ito. Ayaw niyo akong patahimikin! Tumigil na kayo! Ayos ka lang ba? Ba't parang may kausap ka kahit mag-isa ka lang? Pinapalabas niyo bang nasisiraan ako ng bait? Hindi naman sa ganon, Iya. Pagkatapos niyo akong gawing comfort woman, ngayon naman ay pararatangan niyo akong baliw? Kumalma ka, pakiusap. Paano ako kakalma kung ayaw akong patahimikin ng mga boses na naririnig ko? Ayaw nilang tumigil! Sinong sila? Anong boses ang naririnig mo? Ayoko na! Tama na! Saan ka pupunta? Magda, bumalik ka dito! Malalim na ang gabi! Lumabas daw ng mansyon si Magdalena nang hindi nalalaman kung saan siya pupunta. Basta tumakbo lang siya kahit na sobrang dilim ng paligid. Hanggang sa... Magda, magandang gabi. Lumayo ka sa akin! Hindi, huwag ka matakot. Ako to si Mang Tonyo. Bakit kami dalang punyal? Ito ba? Gagamitin ko ito para katayin ng alaga ko. Gusto mo akong saktan? Papatayin mo ako! Sasaksakin mo ako sa dibdib gamit ang punyal na hawak mo! Hindi. Sinungaling! Pare-pareho lang kayong mga hapon! Mga demonyo! Hindi niyo na ako masasaktan pa! Sa pagkakataong to, kayo naman ang sasaktan ko! Maghihiganti ako! Isinusumpa ako! Dadala kang dugo sa bayang ito! Magbabayad kayo! Mga hayop! Miss Anne, nawala na raw sa sarili si Magdalena at hindi niya na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Pero pagkalipas ng ilang minuto, bigla raw niyang nabitiwan ang punyal. Nanginig siya, bumagsak sa lupa at umiyak ng sobrang lakas.
Dito lang niya napagtanto kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ko sinasadya. Diyos ko! Diyos ko! Sa sobrang takot ay hindi na siya nakapag-isip. Basta na lang daw niyang dinala ang bangkay ni Mang Tonyo sa kakahuyan. Nasigurado naman daw niya na walang ibang taong nakakita. Walang kahit na sino ang makakapagdiin sa kanya sa nangyari. Pagkatapos noon ay nagpunta raw siya sa batis. Pinagmasdan niya ang napakaraming dugo sa kanyang mga kamay at bestida. Bigla na naman daw siyang nawala sa sarili. Basta na lang siyang naghubad at naligo. Ito daw ang gabing nakita siya ni Lolo Nestor sa may batis. Ikaw nga ang pumatay kay Mang Tonyo. At pagkatapos nun, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sunod-sunod na ang ginawa kong pagpatay sa mga tao dito sa bayan. Hindi ko alam kung bakit parang natutuwa ako pag may napapatay ako. Nasisiyahan ako kapag nakikita ko ang takot nila. Pag nagmamakaawa sila. At lalo na pag sumisigaw na sila habang pinapatay ko. Diyos ko, Magdalena. Naririnig mo bang sarili mo? Alam ko, imposibleng ako to. Pero ang Magdalena na nakilala mo, at ang Magdalena na pumapatay ng tao, iisa lang sila. At ayokong mangyari to. Ayokong maging halimaw. Kita mo, pati si Mama, nagawa kong patayin. Alam kong malaking galit mo sa kanya. Pero paano mo nagawang patayin si Doña Trining? Hindi ko alam na nakita pala ni Linda ang nangyari. Nung gabing yan kasi, bigla na lang pumasok si Mama sa kwarto ko. Sinumbatan na naman niya ako. Sinisisi niya ako sa hirap na dinaranas niya. Hindi raw siya makahanap ng babaeng ipapalit sa akin bilang comfort woman. Hindi rin naman niya kayang ipamigay ang sarili niyang anak. Isang malaking pagkakamali talaga na tinanggap kita sa pamamahay na ito. Pabigat ka! Sakit sa ulo! Mama, sinubukan ko naman pong maging comfort woman. Pero hindi ko talaga kaya. Kaya sinaktan mo ang mga hapon? Hindi ka ba nag-iisip? Gusto mo ba kaming mamatay? Ni hindi ko alam kung saan ako makakahanap na ipapalit sa'yo. Hindi ko na po problema yan. Ginawa ko na ang gusto niyo pero nabigo ako. Kaya wala na akong kasalanan. Sumasagot ka na? Napakabastos mo talaga. Sa bagay, ano ba naman ang aasahan ko sa isang bastardang katulad mo? Nagmana ka sa ina mong marumi at walang modo! Huwag na huwag mong idadamay ang nanay ko dito! Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako! Ang tagal-tagal ko nang nagtitimpi sa kalupitan mo. Ang dami mo ng atraso na pinalampas ko. Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Pagod na ako sa kasamaan mo! Huwag! Maawa ka! Kinuha raw po ni Magda ang gunting na nasa drawer ng kanyang kwarto. Habang ginagawa yon, ay hindi pa rin niya binibitiwan si Doña Trining. Saglit daw siyang nagdalawang isip kung itutuloy ba niya ang kanyang planong gawin. Nakaramdam siya ng awa nang makita ang itsura nito. Pero sandaling-sandali lang daw yon. Dahil ang awa ay napalitan ng galit nang muli niyang naalala ang mga pinagdaanan niya sa kamay ng mga Hapon dahil dito. Miss Anne, nanlaban daw si Doña Trining. Itinulak siya nito at dahil wala siya sa kanyang sarili at iniisip kung papatayin ito o hindi,
Matagumpay siya nitong naitulak. Napaupo raw siya sa sahig at mabilis namang tumakbo si Doña Trining. Baliw ka! Halimaw! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Katapusan mo ng demonyo ka! Isinusumpa ako! Masusunog ang mga iyong kaluluwa sa impyerno! Hindi niya ito pinakinggan. Patuloy lang niya itong sinaksak ng walang awa. Pero, nang tuluyan na itong mawala ng buhay, bigla naman siyang natauhan. Binitiwan niya si Doña Trining at nakita ang kahindik-hindik na ginawa niya sa matanda. Nanlaki daw ang kanyang mga mata, Miss Anne. Pumatak ang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Umiling-iling ang kanyang ulo habang umiiyak. Dito na lang niya napagtanto na nakapatay na naman siya ng tao. Diyos ko, hindi ko sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Paano ko humantong sa ganito? Hindi ko rin alam. Ang dami mong pinatay. Alam mo ba na pati ang mga Hapon ay pinaghahanap ka? Marami kang pinatay ng mga sundalo at gusto nilang maghiganti sa'yo. At sina Celso, pinaghahanap rin nila ang pinaniniwalaan nilang aswang. Ngayong alam na nilang ikaw yun, tiyak na papatayin ka nila. Hindi ako aswang! Oo, alam ko. Pero ikaw pa rin ang nasa likod ng sunod-sunod na patayan dito. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sino yun? Mga kasama, hanapin natin si Magdalena. Walang susuko, walang magpapadala sa takot. Pagbabayaran natin ang aswang na yun. Sina Celso, hinahanap ka nila. Mukhang pinaniwalaan nila si Linda. Hindi pwede. Tutulungan kita. Kaibigan ko si Celso. Makikinig siya sa akin. Ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat. Huwag kang matakot. Buo na sa isip nila na isa akong aswang. Sarado na ang isip nila para sa kahit anong paliwanag. At hindi ko sila pwedeng hayaang patayin ako. Anong gagawin mo? Nestor, aking kaibigan, maraming salamat sa tulong at pangunawa. Ngunit baka ito na ang huli nating pagkikita. Kailangan kong iligtas ang aking sarili. Magda, pakiusap. Pag-isipan mo muna itong mabuti. Buo na ang pasya ko. Paalam. Ayun, si Magdalena. Habulin niyang bilis. Huwag niyo kaya makatakas. Miss Anne, dahil si Lolo Nestor ang huling nakita ng mga tao na kasama si Magdalena, siya ang tinanong ng mga ito. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag sa mga ito na hindi halimaw ang kanyang kaibigan. Biktima lang ito ng mga pangyayari. Pero tama nga si Magdalena. Sarado na ang isip ng mga tao kahit na ano pa ang paliwanag. Nagalit lang daw ang mga ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtulong kay Magdalena. Pakiusap, pakinggan nyo naman ako. Totoong sinasabi ko. Hindi siya aswang at hindi niya ginustong pumatay ng kahit na sino. Nestor, kaibigan kita. Pero hindi kita magawang intindi sa pagkakataong to. Isang aswang yung hinayaan mong makatakas. Kasama mo na siya kanina pero hindi mo pa rin siya dinakip. Dahil kilala ko si Magda. Kilala mo rin naman siya, di ba? Kababata natin siya. Mabuti siyang tao. Celso, kahit pa paano may pinagsamahan rin kayo.
Nabubulag ka ng dahil sa nararamdaman mo para sa babaeng yun. Wala na yung kababata nating si Magda. Ang meron na lang ay ang aswang na si Magdalena. Isang halimaw na walang awang pumapatay ng mga tao sa bayan natin. Hindi niya ginusto yun. Pag may ibang nabiktima si Magdalena, tandaan mo kasalanan mo yun. Kargo de konsensya mo yung mga taong mamamatay ng dahil sa kanya. Miss Anne, sa kabila nun, hindi pa rin nawala ang pag-aalala ni Lolo Nestor para kay Magdalena. Iniisip niya pa rin kung saan ito nagpunta. Hindi raw kasi ito nahabol ng mga tao at walang kahit sinong may alam kung saan ito nagpunta. Dahil desperado na, pinuntahan ni Lolo Nestor si Don Pepe sa mansyon. Humingi siya ng tulong dito upang hanapin si Magdalena. Kayo ang may kakayahang hanapin siya, Don Pepe. Mayaman kayo. Gamit ng inyong salapi, sigurado akong mahahanap natin siya. Maski ang mga sundalo nga po ay nahihirap ang hanapin ang aking anak. Sa tingin mo, may magagawa tayo? Subukan lang natin. Don Pepe, marami kayong pagkukulang sa kanya bilang ama. Kaya sana naman ay makabawi kayo sa kanya kahit ngayon lang. Magpakaama naman kayo kay Magdalena. Patawarin mo ako, Nestor. Hanga ako sa iyong pagmamahal sa aking anak. Papasalamat ako na may isa siyang kaibigang katulad mo. Ngunit wala talaga akong magagawa upang tulungan siya. Lumipas ang ilang araw na wala silang nababalitaan tungkol kay Magdalena. May ibang hindi sumuko na hanapin ito hanggang sa mga karatig bayan. Pero kahit anong gawin nila, hindi talaga nila ito mahanap. Para bang basta na lang itong naglaho at hindi nag-iwan ng kahit anong bakas. Miss Anne, wala ang araw na hindi siya naiisip ng aking Lolo Nestor. Kumusta na kaya si Magdalena? Maayos ba ang kalagayan niya? Hindi kaya siya nagkasakit? O buhay pa kaya siya? Ang mga tanong na ito ang patuloy na tumatakbo sa isip niya. Hanggang sa isang gabi raw, nabulabog ang kanilang bayan nang mabalitaang nagbalik daw si Magdalena sa mansyon. Kaagad na sumugod ang lahat ng tao. Lahat sila ay may kanya-kanyang dalang sandata. Determinado ang lahat na dakpin at patayin si Magdalena. Si Lolo Nestor naman ay alalang-alala, kaya sumama siya upang subukan itong protektahan. Pero nagulantang ang lahat sa sumalubong sa kanila pagkarating nila sa mansyon. Wala nang buhay si Don Pepe. Nakabukas ang mga mata at bibig. Naliligo ito sa sariling dugo. May malaking sugat ito sa leeg at bukas ang tiyan. Sa tabi naman ito ay nakaupo si Magdalena sa sahig. Iyak ng iyak at nanginginig ang buong katawan. Halos hindi na raw nila ito makilala. Maruming-maruming tingnan si Magdalena. Parang isang taong grasa at parang kinakasa na talaga ng bait. Tulong! Tulungan niyo kami! Pinatay ng halimaw na yan ang papa! Magda! Huwag kang makialam dito, pakiusap. Bilang kaibigan mo, binabalaan kita. Huwag mo na siyang tulungan. Magsasama na kayo ng demonyo mong asawa! Masusunod na rin kayo sa impyerno! Magbabayad na kayo sa mga kasalanan ninyo! Walang iya ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Natupad na ang aking sumpa! Isinumpa ko ang bayang ito. Tumanak ang dugo. Pero hindi pa ako tapos. Uubusin ko
mga Hapon. Ililigtas ko ang mga mahihina laban sa pangalipusta nila. Wala nang babaeng magdurusa. Sige na mga kasama, huliin na natin si Magda. Celso, pakiusap. Huwag mong gawin to. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Sinubukang tumulong ni Lolo Nestor pero wala na raw siyang nagawa dahil sa dami ng mga taong kumuyog kay Magdalena. Lahat sila ay nagsisigawan. Pinagmumura ito. Galit na galit. Nanghina na rin si Lolo Nestor dahil sa mga nangyari. Wala na siyang ibang nagawa kundi umiyak at magmakaawa. Pero wala ni isang nakinig sa kanya. Dinala ng mga ito si Magdalena sa bakuran ng mansyon at laking gulat niya nang itali ng mga ito si Magdalena sa krus. Itigil niyo yan! Huwag niyo sasaktan si Magdalena! Ikaw ang hayop! Halimaw! Aswang! Hindi ako halimaw! Mga sinungaling! Mga sinungaling! Pagbabayaran mo ngayon ang mga kasalanan mo. Bibigyan na namin ng ustisya ang lahat ng taong pinatay mo! Pinatay mo ang mga magulang ko. Kaya hindi ka lang sa impyerno masusunog. Dito pa lang sa lupa. Susunugin ka na namin, halimaw ka! Wag! Tumigil na kayo! Magdalena! Miss Anne, yun na raw ang huling beses na nakita ni Lolo Nestor si Magdalena. Ang kanyang kababata, kaibigan, at minamahal. Wala na siyang nagawa ng tuluyang kainin ng apoy ang katawan nito. Sigaw lang daw siya ng sigaw, umiiyak, nagmamakaawa, pero wala ring nangyari. Tuluyan nang nawala si Magdalena. Hindi raw naging madali para sa kanya na tanggapin yon. Matagal siyang halos hindi makausap ng mga tao. Galit kasi siya sa mga ito. Sinisi niya ang lahat ng tao sa kanilang bayan sa pagkamatay ni Magda. Pati ang kaibigan niyang si Celso ay hindi na niya kinausap. Sinubukan niyang ituloy ang buhay pero kahit anong gawin niya, ayaw pa rin mawala sa kanyang isip at puso ang babaeng nag-iwan ng malaking marka sa kanyang buhay. Nung tuluyan na raw pong umalis ang mga Hapon sa ating bansa, nagdesisyon si Lolo Nestor na umalis ng Bulacan. Ito raw ay upang hindi niya nagaanong maalala ang mapait na nakaraan. Kaya naman po umabot siya ng Maynila. Dito na siya nakahanap ng maayos na trabaho kung saan niya nakilala ang aking Lola Pasita. Nakapagsimula ng panibagong buhay ang aking Lolo Nestor at sinubukan niyang iwan ang nakaraan. Pero walang araw na hindi niya naalala at pinagdasal si Magdalena. Matagal na pong patay si Lolo Nestor pero hanggang ngayon naaalala ko pa rin ang kwento ng kanyang nakaraan. Naisip ko, kung alam na ng mga tao noon ang tungkol sa mental health, baka nag-iba ang kapalaran ni Magdalena. Naniniwala po kasi akong ang lahat ng nangyari sa kanya ay dulot ng trauma na kanyang pinagdaanan mula pagkabata hanggang sa naging isa siyang comfort woman. Sa huli, naitanong ko sa sarili ko, sino bang tunay na halimaw? Si Magdalena ba? O yung mga taong tumulak sa kanya upang masiraan ng bait? Hanggang dito na lang po, Miss Anne. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong shinare ko. Magandang araw ulit sa ating lahat.